Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nang marinig ang mga salitang yon, mariing sumiklab ang tinig ni Yep-ing. Di ba kahapon lang nila sinabi na 1 buwan pa bago magsimula ang kompetisyon, hindi ba? Bakit biglang nagbago ang lahat? Bago pa man siya makasagot, bahagyang yumuko si Sect Master Tai Hua, tila ba pinapasan ang bigat ng mundo. Marahang hinawakan niya ang kanyang noo, saka nagsalita ng may pag-aalinlangan, hindi ko rin alam, basta bigla na lang akong nakatanggap ng abiso kaninang umaga. Sa sandaling yun, halos hindi maipinta ang mukha ni Yep-ing, naguguluhan, nag-aalangan, at unti-unting nilalamon ng kaba ang kanyang dibdib na parang kulog na dumaragundong sa loob. Hindi nagtagal, tinangkang umalis ni Yep-ing, mariing idineklara, hindi na ako sasali. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Sect Master Tai Hua, mahigpit na hinawakan ang kanyang damit upang hindi siya makaalis. Dito, mariing sumambat si Chen Taewana, hindi pwede, kapag nakarehistro ka na at hindi ka sumipot, mapaparusahan ang buong sekta. Subalit hindi nagpaawat si Yep-ing, nagpupumiglas, mariin niyang isinagot, pero bakit ako sasali sa napakalaking kompetisyon na to kung hindi man lang ako nakapaghanda, para ipahiya ang sekta, o para mamatay? Napasinghap si Sect Master Tai Hua, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig, disipulo, dapat maniwala ka sa sarili mo, sa pinakamasamang sitwasyon, matatanggal ka lang sa unang round. Pagkaraan, bigla niyang itinulak si Yep-ing mula sa likod, pilit na itinutulak patungo sa landas, habang mariing sinasabi, tara na, mabuti kong disipulo, isipin mo na lang na parang formalidad lang to. Kailangan ba talaga nating pumunta? Mahina at nag-aalangan ang sagot ni Yep-ing, saka pa niya idinagdag, hayaan mo muna akong mag-empake ng gamit. Ngunit hindi nagpatinag si Sect Master Tai Hua, buo na ang kanyang desisyon, mariin niyang isinagot, mag-empake, wala ng oras, kunin mo ang pilak at bumili ka na lang ng kailangan mo sa daan. Makaraan ng ilang sandali, sa tuktok ng mahiwagang kabundukan nakatayo ang Qindian Daoist Sect, isang sinaunang lugar ng kultibasyon na balot ng ulap, liwanag, at katahimikan. Ang matatarik na daan at matandang templo ay tila mga bantay ng lihim, naghihintay sa mga alagad na haharap sa kapalaran. Dito, makikita sina Yep-ing at Sect Master Tai Hua na kalmadong naglalakad, tila mga anino sa ilalim ng langit. Mariing nagtanong si Yep-ing, nasaan ang aking senior brother na si Su Changyu, hindi ba siya sasali? Bahagyang sinipat ni Sect Master Tai Hua si Yep-ing, bakas sa mukha ang pag-aalinlangan. Siya, kalimutan mo na siya. Malamig na sagot, malamang natatakot yun. Ayos lang, isa lang naman ang kailangan mula sa bawat sekta, at sa totoo lang, bilang master mo, naniniwala akong wala ni isa sa mga senior brother mo ang kayang tumapat sa'yo. Huwag mong sasabihin sa kanila yun. Natigilan si Yep-ing, nakapako ang titig sa ekspresyon ng kanyang master, bakas ang pagdududa. Patuloy na sambit ni Sect Master Tai Hua, una 1 buwan daw, tapos biglang binago, para bang laro-larong pambata lang ang tingin nila dito? Mabuting disipulo ko, bilasan natin, kapag nahuli tayo, malaking guluto. Sa puntong ito, malamig ang ekspresyon ni Yep-ing, bakas ang pag-aalangan at pagdududa, nakatitig sa likod ng kanyang master na tila may tinatago. Makaraan ng ilang sandali, naglakad silang dalawa papasok sa tahimik na kagubatan ng Quiet Forest Mountain Range, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gabi. Tanging mga alitaptap at espiritual na ilaw ang gumagabay sa kanilang daan, papalapit sa lugar na puno ng hiwaga at panganib. Mariing sinabi ni Sect Master Tai Hua, nakapasok na tayo sa kabundukan, mag-ingat ka, ang mga hari ng halimaw dito ay hindi basta-basta, kahit mga Golden Core Cultivator, pwedeng mamatay sa kanila. Dagdag pa niya, may kumpiyansa, pero buti na lang, alam ng master mo ang isang sekretong daan na ligtas, hanggat sumusunod ka sa akin, sinisigurado kong magiging ayos ka. Ngumisi siya, habang si Yep-ing ay nananatiling tahimik, malamig ang ekspresyon, kasabay ng ngisi, mariin niyang sinabi, kapag naligaw ka, baka maging tumpok ka ng dumi ng halimaw bago pa magsimula ang kompetisyon. Sa sandaling yun, binasag ni Yep-ing ang katahimikan, humugat siya ng lakas ng loob, mariing nagtanong, Senior, hindi ikaw talaga ang master ko, tama ba? Agad na tigilan si Sect Master Tai Hua, nanlaki ang mga mata, bakas ang pagkagulat at pagtataka. Seryosong tinitigan ni Yep-ing ang nagkukunwaring master,
malamig ang tinig, Mariing nagtanong, sino ka ba talaga? Sa puntong ito, makikita ang nagpapanggap na si Sect Master Taiwan na walang imik, tila ba nilalamon ng sariling pag-iisip habang malalim na nagbubuo ng sagot. Sa kanyang likuran, tahimik na naghihintay si Yep Ying, Mariing nakapako ang mga mata, umaasa sa kasagutan mula kay Chen Taihua. Di nagtagal, bahagyang sinipat ni Chen Taihua si Yep Ying, malamig ang tinig na parang yelo. Noong una, akala ko ikaw ang pinakabobo sa mga disipulo ng matandang iyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, mariin siyang napabulong, mukhang malaki ang naging pagkakamali ko, matalas pala ang batang ito, higit pa sa inaasahan. Pagkatapos, mariing tumitig ang fake na Sect Master Taiwa kay Yep Ying, at sa tinig na parang kidlat na bumabagsak, tinanong niya ng may pang-uusig, paano mo nalaman na ako'y nagpapanggap? Walang bakas ng pangamba, walang alinlangan, tumugon si Yep Ying na may kalmadong ekspresyon. Tila ba ang kanyang tinig ay dumadaloy na parang ilog na walang pag-aalinlangan. Kahit hindi pa ganun katagal na kilala ang master ko, ni minsan hindi ko siyang narinig na nagsalita ng masama tungkol sa mga senior brother ko sa likuran, at siya pa mismo ang nagsabi na huwag ko raw sabihin sa kanila, hindi yun ugali ng master ko. Dagdag pa niya na para bang bawat salita'y isang sibat na tumatama sa puso ng kausap. Sa paglalakbay natin papunta rito, padami ang mga maliliit na hindi tugma, kaya sinubukan kitang tinan, hindi ko akalaing tama pala ang hula ko. Nang marinig ito, biglang nagbago ang anyo ng fake Taihua, walang pag-aalinlangan, walang pagtatago, ipinakita niya ang kanyang tunay na katauhan, isang babaeng nakalaban ni na Sect Master Taihua at Su Changyu noong sila'y papauwi mula sa bayan, humalakhak siya ng tawa, malakas at nakabibingi, habang sinasambit ang mga katagang puno ng panunuya. Haha, hindi ko inakalang maloloko ako ng isang batang gaya mo, sige, hindi na ako magpapanggap. At sa tinig na parang lason, idinagdag pa niya. Hindi nagsasalita ng masama sa mga disipulo niya, ha? Talagang mabait siyang matanda sa inyo. Kahit puro wall kayong silbi, mas mabuti ngayon para sa akin. Pagkatapos, mariin niyang tinanong si Yep Ying, na para bang isang patalim ang bawat salita. Pero kahit nalaman mo, so what? Sa sandaling yon, tumindig ng matuwid si Yep Ying, ang kanyang tinig ay parang kulog na gumuguhit sa kalangitan, mariin niyang inilahad. Sa paraan ng pagsasalita mo, kaaway ka ba ng master ko? Nandito ka ba para patayin ako? Ngunit ang sagot ng babae ay lalong nagdulot ng kilabot, sabay tawa ng nakakaloko. Kaaway, hindi man lang siya karapat-dapat. Pagkatapos, umupo siya sa malamig na bato, ang kanyang anyo'y puno ng mapang-akit na yabang, mariin niyang binigkas. Ngayon isa na lang siyang walang laman na balat, nag-aangking sect master ng isang peking sekta. Yumuko siya ng bahagya, at sa tinig na malamig na parang yelo, sinambit. Malayong malayo na siya sa dati, tila ang mga babaeng cultivator para makipag-dual cultivate sa kanya. Dagdag pa niya, habang paindet na tumatawa ng mapait. Ha, walang kapantay na henyo, pag-asa ng Jin Country, puro kalokohan, ibinaba ko ang pride ko para sa kanya. Pero ang isinukli niya ay ang linyang, itinuring kitang kaibigan mula noon. Nang marinig, bahagyang napailing si Yep Ying, sabay kunot ng kanyang noo, at sa pilyong ekspresyon ay sumagot. Hindi ko talaga kailangan malaman ang personal na love drama ng mga elder. Ngunit bago pa matapos ang kanyang salita, agad na sumabat ang babaeng elder ng ibang sekta, puno ng panunuya. At tingnan mo siya ngayon, hindi na siya kasing lakas ng kahit random cultivator sa daan. Dagdag pa niya, na para bang ipinagmamalaki ang sarili. Pero ako, elder na ako ng pinakamalakas na sekta sa buong Qingzhou, ang Four Thunder Sword Sect, baliktad na ang kalagayan namin ngayon, ako na ang mas mataas. Pagkatapos, tumitig siya ng puno ng paghamak, mariin niyang binigkas. At bilang mas mataas, ipapakita ko sa kanya kung paano guguho sa kawalan ng pag-asa ang bawat isa sa mga disipulo niya, habang wala siyang magawa, doon siya kusang aamin na isa siyang walang kwentang talunan. Sabi ko nga, hindi ko kailangan marinig ang personal niyong alitan, mariin sambit ni Yep Ying, sabay kunot ng kanyang noo. Ngunit hindi nagpatinag ang babae sa kanyang imahinasyon, mariin niyang sinasabi, habang namumula ang mukha at hawak ang sariling sentido. Parang ako na yata ang female lead ng isang revenge fantasy. Nang makita ito, panunuyang bulong ni Yep Ying sa sarili. Hay nako, lasing na siya sa kanyang imahinasyon talaga.
Pagkatapos, marahang humarap ang babaeng elder kay Yep Ying, mariin niyang sinabi. Sa totoo lang, balak ko talagang patayin kayong lahat isa-isa. Pero ikaw, bata, medyo interesting ka. Dagdag pa niya, na para bang nag-aalok ng sumpang kasunduan. Bakit hindi ka nalang sumama sa sekta ko? Hindi kayang tapatan ng basurang master mo ang galing ko. Ngunit agad namang sumagot si Yep Ying, malamig ang ekspresyon, walang bakas ng interes. Hindi ako interesado. Nang marinig ito, ngumisi ng matalim ang babaeng elder, sabay sambit. Huwag ka munang magmadali, ako ay mapagpahalaga sa mga talentadong bata. Pero nanindigan si Yep Ying, mariin niyang binigkas. Uulitin ko, hindi ako interesado. Ngunit bigla siyang natigilan ng unti-unting naglaho ang babaeng elder sa kanyang harapan. Bigla itong sumulpot sa kanyang likuran, parang kidlat sa sobrang bilis, dahilan upang manlaki ang mata ni Yep Ying. At sa walang pag-aalinlangan, buong loob na sumugod ang babaeng elder, tanda ng punyal na gawa sa enerhiya, handang kitilin ang buhay ni Yep Ying. Ngunit bago pa ito tumama sa kanyang puwet, mabilis na lumundag si Yep Ying, nag-sidestep ng buong lakas, nakakuha ng distansya ng ilang metro mula sa babaeng praning na elder. Pagkatapos, humarap si Yep Ying, galit na sumisigaw. Ang dumi mo talaga, nag-sneak attack ka pa, ano ba? Tinarget mo agad ang 3 kong sensitibong spot. Dagdag pa niya, habang inis na inis, kung tumuloy yung dagger, tiyak, tapos na ako. Nang marinig ito, bahagyang napailing ang babaeng elder, sabay dila sa kanyang dagger, bakas sa mukha ang paghamak, habang pilosopo niyang sinasabi. Ang tawag dyan ay strategy, ang totoong lalaki, hindi dapat malambot, matuto ka, bata, dagdag pa niya, na may halakhak ng panunuya. Kung pinakamahinang parte ang butas ng puwet mo, bakit hindi ko ito pwedeng tatargetin, di ba? Nang marinig, parang naging unggoy ang ekspresyon ni Yep Ying, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, sabay bulong, kaya pala hindi ka nagustuhan ni Master, karapat-dapat lang.